Hello my dear JVFs, and welcome back on my channel. Kamusta naman ang inyong Pasko? I really do hope na nagkaroon naman tayo ng masayang Pasko kahit papano. We will always make it a point na isinicelebrate natin at kinubilita natin ang kapanganakan ng ating poong may kapal. At syempre pa, ang maghanda at kumain ng mga masasarap na pagkain. And for today's vlog, ay itutuloy na natin ang last part ng filmography ng ating idolo na si Julie. Before I start, kung bago kayo sa aking channel at napadaan lang, please make it a point to subscribe, like, and comment para parati kayong updated sa mga latest vlogs, stories, and trivia, and facts about the Soap Princess Julie Vega. And for today's vlog, ay itutuloy natin ang last part ng filmography ng nag-iisang idolo natin na si Julie. And believe me guys, hindi talaga biro ang paggawa ko ng vlogs tungkol sa kanyang filmography. Dahil syempre, hinahabol ako ng kabi-kabilang mga violations because of the copyrights of the movies kagaya ng ABS-CBN and Regal Entertainment. Pero ganun pa man, I am still very happy dahil nagagawan ko pa rin ang paraan ng detaling pag-i-edit because as much as possible ay talagang gusto kong maibigay sa inyo ang mga detalye ng istorya at ang ilang mga magagandang eksena na ginampanan ng ating idolo. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Kwentuhan tayo tungkol kay Julie. And for the 20th movie na nagawa ni Julie for Regal Films ay ang Where Love Has Gone. The movie was originally shown on March 8, 1984, and this was directed by Joey Goseng Fiao. Ang Where Love Has Gone is another one beautiful story and film na nagawa ng Regal in the history of their filmmaking. It was a powerhouse cast by the veteran actresses like Charito Solis, Amalia Fuentes, Eddie Rodriguez, at isama pa rito ang mga sikat na Regal babies gaya nila Snooki, Albert Martinez, Janice de Belen at si Julie Vega. At sa pelikulang ito ay ginagampanan dito ni Snooki ang isang probinsyana na katipan ng isa ring probinsyano na si Aldo or si Albert Martinez na nag-aaral na kabugas siya sa Maynila. Bakit? Hirap na ako sa buhay natin. Madala na nga tayong magkita dahil nag-aaral ka sa Maynila. Pagtaas itong bakasyon na to, buwan na ako ng paraksan. Magiging abogado ka na? Pag nakaipon na tayo, kaya tayong pakasal. And to make the long story short, ay nag-decide itong si Dominic na pumunta sa Maynila ay nakilala na nito ang mayamang si Mr. Eddie Rodriguez na asawa naman ni Amalia Fuentes at meron silang isang anak na ginampanan naman ni Janice de Belen. Sa ganda mong yan dapat nasa Maynila. Ginagawa mo lang hotel ang bahay na ito. Saan ka ba galing? Sa trabaho. Kalokohan. Wala ka ng panahon para sa akin. Maski na dito sa bahay. Hahanap ako ng parang para iwalayan si Clotilde. Pakakasal tayo. Alam mo ba, hindi ikaw ang unang naging kirida niya at hindi ikaw ang magiging huli. Sino kaya sa ating dalawang pipiliin na isang lalaking matino ang isip? Ikaw, na namamaga sa galit, o ako, na tahimik, sariwa at marunong mag-alay ng pagmamahal? At ito rin ang nagsisilbing first adult role ni Snooki at the age of 17. At si Julie naman ay ginampanan niya rito ang isang suplada, matalino, pero antipatikang ampon ni Miss Charito Solis. Who are you, stupid? I'm not stupid. My name is Andong. How pangit naman your name? You ought to change it. Aldo, yun ang tawag nila sa akin dito eh. By the way, I'm Liza. Liza Grande. Kailangan kong assistant. Interesado ka ba? Malaking honor po sa akin to, Attorney Grande. That boy gagawin mong assistant? He's an idiot. Hindi mo siya kilala. I happen to know him na intelligent siya. Duda pa rin ako sa kanya. Gusto mo? I-recommenda kita sa iba. Wag ko, Attorney. Gusto ko rito sa inyo. Teka, paano kaya kita matutulungan? May guest house ako sa compound namin. God, he's here. Sige, salubungin mo, tatapusin ko lamang. Ipakiharap ang mabuti, ha? Yak. Smile. At ang magtita ay pareho namang na-in love sa karakter ni Aldo o ni Albert Martinez sa pelikula. In love ka, George. May gusto ka sa kanya. Dahil ganyan din ang feelings ko sa kanya. Tumigil ka. How dare you speak to me this way? Please, George, po, bayan mo na sa akin si Aldo. Wala akong gusto sa kanya. At hindi ka dapat magkagusto. Wala ka pa sa tamang edad para makaramdam ka ng ganyan. Too young for him. And you're too old for him also. Aldo, kasama ako. Ano ba naman, Lisa? Nag-iisa lang si George. Wala siyang kasama. I don't care. Goodbye, Lisa.
Paano ako? Ang yabang nito! I hate you! Paglaki ko, makikita mo, magiging maganda ako. At lahat ng maliligaw ko, hindi ko papansinin. Pati ikaw, pagtatawanan ko! Makikita mo! Makikita mo! This was a very offbeat role kay Julie. Pero alam nyo ba guys na mismo si Joey Gosingfiao ang nagsabi na bagay din pala kay Julie ang maging star kontrabida na ibang-iba sa kanyang mga typical na ginagampanan na role sa pelikula. And Julie herself loved the movie very much and loved her role dahil dito daw ay makikita rin yung other side of her. At saka rito syempre ay gumaganap siya bilang mayaman kung kaya ang kanyang mga kasuotan ay magaganda at glamorosa. I'd like you to meet Attorney Aldo Asuncion. Kamusta ka? Andong? Magkakilala ba kayo? Sa probinsya, dati. Hindi ka ba naawa sa kanya? Sa aming lahat? Bakit kayo lahat? Bakit mo sinasalin sarili mo? Dahil kay Aldo. Dahil kay Aldo? Matagal na kaming hiwalay nun. Bigyan mo naman ng karapatan ng daddy mo. Lumigaya. Sa kanyang paraan. Bakit mo ako tinititigan? Gusto ko lang makita ang mukha mo para hindi ko makalimutan ang dahilan ng lahat ng ito. Mayroon na silang anak. Anong itsura ng anak niya? Lumpo rin bang katulad mo? Lumpo at inutil! Kayo guys, I'm pretty sure na gustong-gusto niyo rin ang role dito ni Julie, di ba? Bagay na bagay sa kanya. And ang pang-21 pelikulang nagawa ni Julie is again under Regal Films, her home studio, at ito ay ang Dear Mama. Dear Mama was the 4th Mother's Day offering movie ng Regal Films. The movie was originally shown on May of 1984 and was directed by Mel Chonglo. The movie was starred by top caliber actresses again, at syempre pa, since it's Mother's Day, ay talagang makaka-relate dito ang mga anak o ang pamilya kung papaano mawala ang kanilang ina. Opo, inay! Joy! Ano ba ako? Inay! Hindi kaya kilala ng itay pumatay sa kanya. Hindi naman siya ninakawan eh. Buo pa ba yung naipon mo para sa vocational course mo? Opo, inay. Labas mo na sa bangko, bukas. Panggastos natin dito sa bahay. Opo. Bes, tumigil ka na sa pag-aaral. Mas kailangan kita dito para magtaong bahay at mag-asikaso kay Dennis. Si Joy at si Ami, lilipat na lang sa public school sa susunod na semester. Kahit mahirap lang tayo! Kahit mamatay tayo ng gutom! Huwag kang magnanakaw! Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Narinig mo! Narinig mo! Narinig mo! Patawarin niyo po ako, inay. Mahal ko po kayo, inay. Maglalakad tayo. Bakit? Para makatipid tayo. Wala tayong pera. Ate naman, ang layo-layo ng bahay eh. May 2 paa ka. Gamitin mo. Wala akong ganang mag-aral. Eh di sana sinabi mo sa inay para hindi na siya nagkakandahirap na maglinis ng kubeta para lang makapasok sa eskwelahan. Sana doon ka na lang sa bahay. Ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, hindi kayo magkakahiwalay na iyong mga kapatid. Ipangako mo ito sa akin, Mikel. Pinapangako ko sa inyo, inay. Mag-uwi ka ng pagkain na. Dalhin mo na lahat ito. Dahil tira, sayang. Salamat ho, tamang-tama ito para sa Noche Buena namin. Sige, mag-iingat ka ha. Oo, salamat din sa regalo mo. Happy New Year na rin. Dito ba nakatira si Mrs. Pasita Pascual? Bert, i-identify nila yung body. Hindi namin sila kinukuha sa'yo, Miguel. Kapatid mo pa rin sila, ano man ang mangyari. Gusto ka rin namin tulungan. Sila na lang natitira sa akin ngayon. Pero nito ah. Ba't dala mo ito? Wala ho akong kinalaman dyan. Ano walang kinalaman? Tingnan lang ho! Beth, kayong dalawa ni Dennis, titira kay Tia Aida, si Joy at si Ami, kay Tio Angel. Kuya, akala ko ba sabi mo hindi tayo magkakahiwa-hiwalay kahit na anong mangyari? Wala na akong magagawa. Gusto ko sama-sama tayo. Oh, halika na pare.
Pasok mo sa loob. Kuya! Kuya! Ami, ano ba? Nanonood ako ah. Eh, gusto ko to eh. Ami, mas matanda ako sa'yo ah. Pakialam ko. Ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Eh, sinasagot ako eh. Magpasensya ka na sana, Iha. Bata ito eh. Kanya naman talaga yan eh. Lagi niya kasing kinakampihan. Joy. Siya na lang siya. Wala rin pala kayong kwentang ina. Nung nabubuhay pa ang ina ni Titay, ganun din. Nang ampunin niyo kami, akala ko magbabago na. Kung minsan naman, naiisip ko, baka naman ako may problema. Si Kuya Miguel, si Ate Beth, mahal sila dahil panganay sila eh. Si Amit, si Dennis, dahil sila ang mga bunso. Hindi ko malaman kung sa ko ilalagay ang sarili ko. Pipilitin namin na maibigay sa iyong lahat na hindi na ibigay ng iyong mga magulang nung buhay pa sila. Tandaan mo, ikaw ang panganay sa aming mga anak. Pinatay ang mga magulang ko noon at wala akong nagawa. Ngayon, nawawala ang bunso kong kapatid. Kailangan hanapin ko siya. Huwag ka maingay. Alis tayo. Saan po tayo pupunta? Saan kayo pupunta? Natatakot tayo magpaiwan. Sinungaling! Baka akala mo, di ko alam na ikaw tumutulong sa mga bata para makatakas! Nanang! Hindi na po tayo magkakahiwalay ulit? Hindi na. Miguel, tumawag ang Tio Angel mo. Sabi daw ni attorney, nasa Court of Intermediate Appeal ng kaso mo. At malaki raw ang pag-asa mong mapawalang sala. Yay! And just for a trivia, alam nyo ba na ang original title ng pelikulang ito ay Ulila, as said by Julie Vega in one of her guestings noon. Pero pinalitan ito na Dear Mama and ginawa na lang itong pang Mother's Day ng Regal Film. Or ang number 22 spot na nagawa ni Julie ay ang Daddy's Little Darlings. So this time ay pahinga naman muna si Julie sa pagganap ng mga mahihirap at nakakaiyak na role. Siyempre because of the ace comedian Mr. Dolphy, ang pelikula is definitely a comedy movie. The movie was originally shown on June 15, 1984. And this was directed by Channing Carlos. Since ang Daddy's Little Darling ay available na rin from Regal Entertainment on YouTube, basta ang ginagampanan dito ng mga Regal babies na sila Snooki, Julie at Janice ay ang mga legitimate na anak ng ace comedian na si Dolphy, na merong isang malaking kumpanya that has something to do with the funeral parlor or funeral business. And then eventually, ay humina ang negosyo nito at talaga namang namroblema rito si Dolphy. At dyan naman pumasok finally ang mga characters ng mag-inang si Connie Reyes at ang anak nitong si Maricel Soriano. Bago kayo makipag-date, pakikilala nyo muna sa amin. Huwag kayong papari sa mga iba dyan. Sa labas nagde-date. Bago malaman ng mga magulang, buntis na. Pag nangyari sa inyo yon, itatapong ko kayo sa Beirut. Daddy naman, kakikilala pa lang namin ng mga tao eh. Buntis-buntis na agad ang sinasabi ninyo. Pabayaan mo, Daddy. Nagsiseries kasi yan eh. Promise, hindi kami mag-aasawa ng maaga. Pag nakipag-boyfriend kami, sweetheart, it has to be with your approval. Oh, honey love, I can't possibly see you now. Honey, I have so many commitments eh. Yes, I'm listening. Sabi ko na eh. Okay, if you insist. Oh, honey, saan mo gusto tayo magkita? Mother China? Mother China, What time? Mother China. Mother China. 11:30. 11:30. Oh, sige, honey. I'll be there. Sige, honey. Pabu. Daddy, sino yon? Business appointment. Business? Di ba linggo ngayon? Pangako mo sa amin, you will be good.
Of course, Iha. So, Mother China, 11:30. Approve. Oh, no! Tignan nyo! Tignan nyo! Para silang si Romeo at si Juliet. Bakit maraming mga matatanda ang nauulo sa mga bata? Yung bang DOM kung tawagin? Dirty old man. Tumigil ka. Inspirasyon nila ang younger women. Yun ang nagsisilbing fountain of youth nila. Oh? Baka naman may sikreto kayong tinatago sa amin. Anong sikreto? Wala. Daddy, aminin niyo na. Ako ang makakaaway ng babaeng luloko sa inyo. Me too. Me 3. Me 4. Roger! Darling. Oy! May bisita pala tayo. Pero, tsako, hindi ako binibisita niyan. Baka naman ikaw. Kung ang daddy hinahanap mo, wala sa rito. Alam ko, kagagaling-galing ko lang sa kanya eh. Pumunta ako rito ng kusa. At para ano? Para ipaalam ko sa inyong tatlo ng inyong daddy ay nag-aagaw buhay ngayon sa ospital. Inatake siya sa puso dahil sa laki ng sama ng loob niya sa inyo. Kaya kung may pagtingin pa kayo sa kanya, pinapaalala ko lang sa inyo ngayon ang huling pagkakataon ninyo para humingi ng tawad sa kanya. Nasa ospital siya. Naniniwala ka ba sa sinasabi niya? Ewan ko kung anong klase kayong mga anak. Pero isa lang yung paiintindi ko sa inyong tatlo. Kahit na kailan hindi magugutom sa nagmamahal ang inyong daddy. Dahil sobra-sobrang pagmamahal sa kanya ng aking anak. Na kung tutuusin guys, ang talagang panganay na anak o ang talagang unang naging anak ni Dolphy ay si Maricel Soriano, ngunit sa kasawiang palad ay hindi nagkatuluyan si Connie at si Dolphy. At syempre sa pelikulang ito ay finally na nagkakilala ang half-sisters at si Maricel at nagkaroon ng tensyon, ng samaan ng loob at mga nakakatawang eksena na pagkamalan dito ng tatlong daddy's little darlings na si Dolphy ay may other woman or kabit sa katauhan ni Maricel Soriano. Mommy, I found him! At last, after 2 months, I found him! You did? Yeah! But it was a happy ending ng movie nang magkasundo-sundo ang mga magkakapatid. Daddy, huwag mo akong iwan. Daddy! Huwag kayong mag-alala. Kung ano man ang mangyari sa daddy niyo, bukas ang tahanan namin para sa inyong tatlo. Carmen! Hindi ka ba natutuwa? Nagkasundo-sundo na rin ng mga anak mo, ho? The movie was also starred by William Martinez, Albert Martinez, Edgar Mande, and Ray P.J. Abellana. And the last movie na ginawa ni Julie, pang number 23, ang Lovingly Yours Helen, the movie, that was originally shown on July of 1984 by BSH Films or Ben S. Hernandez Films. As you know guys, I have said earlier na nag-produce na blockbuster hits na Basang Sisiw, Roman Rapido, and this time ay magsasama-sama na naman ang mga Basang Sisiw girls but on their respective episodes. And as we all know, ay talaga namang very popular ang Lovingly Yours Helen and one of the longest running TV show noong dekada 80 hanggang dekada 90. At isa rin si Julie sa mga naging paboritong artista na gumanap noon sa ilang episodes ng Lovingly Yours Helen. So Julie starred in the first episode of the movie, which is entitled Akin ang Walang Diyos. And the movie was directed by Argel Joseph, kung saan ay kasama niyang nagsiganap sila Miss Anita Linda, si Miss Connie Reyes, Mr. Juni Gamboa,
and Mr. Lito Anzures. Sa pelikula ay ginampanan ni Julie ang isang barrio lass that was possessed by a demon or an evil spirit. At talaga namang dito ay nagpakita at nagpamala si Julie ng kanyang galing sa pag-acting. Kung alin pang totoo, kung ano pang tunay na nangyari, siyang mahirap paniwalaan. Narito ang isang kasaysayang susubok sa inyong pananalig at pananampalataya. Naganap sa lugar na yon. Bitawan mo ang kapatid mo! Wala ka! Tanggalin mo ang kamay na sarili mo! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Ano ba nangyayari sa anak natin, Basyong? Ano ang gagawin ko kung siya'y napaglaruan ng mga laman lupa? Diyos ko, Basyong. Magilabot ka sa sinasabi mo. Ano nangyayari sa'yo, anak? Inay, kalagan niyo na ako. Hirap na ako, Inay. Rosa! Dalhin mo, halika! Bakit, Basyo? Ano nangyayari sa'yo? Diyos ko! Ida, paano ka nakabangon? Ang tali mo. Tawagin mo si Ma'am Pepeng Albularyo. Niisip ko, paano namatay ang aso ng tatay? Kami nangitayan dito sa loob, habang ikaw pala nandun sa labas. Saan ang galing ang dugo sa katawan mo? Wala ka naman sugat. Diba ate, ganun din naman ang tanong ko sa inyo? Paano nangyari yun? Ewan ko rin ate. Basta pagising ko kanina, wala na eh. Kasi naman si Itay eh. Pinatigil pa ako sa pag-aaral. Ano ba wala kay Ida? Ang anak na naman naglaro ng mga impactong naman. Diyos ko, tulungan mo pong anak ko. Tulungan mo po kami. Diyos ko, tulungan mo po kami. Tutulungan kita para matulungan mo siya. Ikaw makapagpapaalis sa masamang espiritu ang lumulukob sa kanya. Aram, Akatam, Amaatam. Ida! Ang Diyos mo! And alam niyo ba, gustong-gusto ni Julie ang role niya rito and she find it to be very challenging. And as we all know, after Julie's death ay nagkaroon na ng napakaraming mga haka-haka and mga controversies about the said film. Dito sinasabi na si Julie daw ay naengkanto at nakursunadahan ng mga kung ano-anong mga bad spirits na naninirahan sa Mount Manalmon in San Miguel, Bulacan kung saan ginawa ang nasabing pelikula. But to tell you honestly, ay meron talagang ilang mga makapanindig balahibong karanasan dito ang mga artistang nagsiganap. But I must say, na huwag ninyong paniniwalaan kung ano-anong mga haka-haka. Si Julie daw ay hindi pa nakakaakyat sa langit and her soul is not at peace yet and somebody was seeing her
Napagalagala raw sa kabundukan ng Manalmon at ito ay naging bihag at naging reyna o prinsesa sa nasabing bundok. Ito ay bunga lamang ng mga haka-haka ng mga taong walang magawa para pag-usapan at gawing very sensationalized ang pagkamatay ni Julie at ang pagkakagawa ng pelikulang ito. Pero alam naman nating lahat, especially yung mga may pananalig sa Panginoon, that Julie was already in the kingdom and in the hands of our Almighty Creator. Marami pa talagang mga pelikulang naka-lined up si Julie for Regal Films, and ganun na rin sa bakuran ng Viva Films at Seiko Films. But after Loving the Yours Helen ay hindi na rin nakagawa si Julie ng mga pelikula dahil she concentrated naman on her singing career. And 1985 could have been a very big year for Julie dahil alam nyo bang si Julie ay ilo-launch na into full stardom ng iba't ibang film company. Pero ang mga yon ay mananatili na lamang plano for her dahil sa kanyang maagang pagkawala. And alam nyo ba guys na si Julie ay gumawa rin ng 2 movie na mayroong cameo roles. Ang isa rito ay ang No Other Love that starred the famous love team of Snooki and Albert Martinez in 1982. Huwag mo nga akong kausapin. Nakausap ako na. And earlier, in 1980, ay nagkaroon din ng cameo role si Julie for the movie Wonder Woman, Si Ako, ni Maria Teresa Carlson. And alam nyo rin ba na si Julie is one of the original cast ng Summer Holiday and Daddy Knows Best. Pero ang mga ito ay hindi nagawa ni Julie. One is because of her hectic schedule or merong hindi pagkakaunawaan sa ilang mga aspeto at bagay-bagay. So in total, ay nakagawa si Julie ng 23 films and those 2 cameo roles on her entire 10 years in showbiz. Sayang nga lang talaga guys, diba? Dahil kung medyo nadugsungan pa ang buhay ng ating idolo, ay talaga namang marami pa itong magagawang mga dekalidad at mas magagandang role sa pelikula. At ang pagiging magaling na singer din, siguro ay marami na siyang mga record na nailabas. But nevertheless, Julie is going to be forever missed and will always be considered an icon and the one and only soap opera princess. And there you go, ladies and gentlemen. I do hope na nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan para sa last part ng filmography ng ating nag-iisang idolo na si Julie Vega. And again, I would like to greet you all a happy and prosperous New Year. Ito po si Dennis Lester, ang inyong lingkod hanggang sa susunod ng ating vlog. At kung bago lang kayo dito sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para parati kayong updated sa ating mga latest vlog. God bless everyone at maraming salamat po. Kwentuhan tayo tungkol kay Julie.